Ayun guys, dito tayo kay Infinix. Oh. Meron nang dumating guys sa mga nagtatanong nga pala ng GT Pro. Yan, meron silang display dito. Guys, ito, check natin. Makikiano tayo. Yan, makikisuyo tayo. Atin munang anuhin. I-check yan. Ito nga lang guys, wala silang presyo. So yan guys, kumbaga dito si GT Pro ay wala pang price. So alamin natin. Pero syempre guys, alamin na rin natin yung specs nito. So ito na guys, pag-usapan natin yung GT Pro. Yan, si Infinix GT Pro. Kala natin hindi na tayo magkakaroon ng GT Pro O ayan guys, good news. Ito nga pala sa mga nagre-request ng GT Pro dito kay Infinix. Ito guys, good news yan in collaboration with MPL. Yan. Diba? Guys, ito, pag-usapan natin ano bang maganda dito kay Unahin natin yung kanyang Ito guys, naka 24 GB RAM. So meron siyang original RAM na 12. So plus 12, kaya meron siyang maximum RAM na 24 GB. Internal storage 256 GB. Tapos guys, ito nakalagay dyan, official gaming phone of MPL. So guys, siyempre talagang pang gaming to. Tapos ito, napunta na tayo dito sa kanyang specs and parameters. So ayun guys, wala pa tayong unit na demo phone or dummy phone. Wala pa tayong mapakita sa inyo. Pero try natin, siguro naman nakakapag-search tayo. Pero dito guys, ito, yan na ang ating specs and parameters. Ito guys, napakataas yung chipset na ginamit. Naka Dimensity 8200 Ultimate. Tapos ito guys, yung maganda dito, naka 4 nanometer po yan 4 nanometer 5G processor. So dito guys, ibig sabihin yung clock speed nito napakabilis. Parang ito, pantapat po natin yan sa mga yan, sa Snapdragon 8 Generation 1 at saka kay Apple, yung mga Apple A16 Bionic. Yan guys, ang pwede nating ipantapat dito. Yan, kumbaga ito yung pangtapat ng Dimensity. Yan, pagdating doon sa kanilang mga pinakamataas na 5G chipset. Yan, ito po, Dimensity A200 na naka 4 nanometer. So napakabilis po niyang yung clock speed bumalik yan. Then guys, ito meron siyang syempre pang dedicated gaming display chip. Tapos guys, ito yung display nito. So hindi pa naman natin nakikita. Pero maganda dito, nakalagay dito parang sa 0 din to naka 144 Hz yung kanyang refresh rate. Napakataas po ng refresh rate. Usually nakikita natin sa mga phone, ang refresh rate nila is 120 Hz po ang refresh rate. Pero dito, yan, naka bezel-less, tapos ng 144 Hz. Full high definition display din, naka AMOLED display din. Sound by JBL at naka dual speaker din. Tapos dito guys, meron siyang stable frame rate engine. So ibig sabihin guys, yan, napaka-stable niya pagdating sa camera. Diba? So yung mga 60 frame, nandyan yan. Then guys, ito, naka clean and pure OS yan, yung bagong OS po natin syempre. Yan, meron siyang with no bloatware. Tapos ito, ang maganda dito, meron siyang 3-year security patch update. So yan guys, sa mga nagwo-worry dito, no-worry tayo kasi meron siyang 3-year security patches. So meron siyang dalawang major Android upgrades. Kung sakali mag-upgrade po yung Android ng 14 ay meron pa siyang Tapos ito, para sa camera guys, ito naka 108 megapixel din yan with optical image stabilization din. So napaka-smooth yan guys Tapos sa front meron siyang 32 MP. Dual nano SIM ang ginamit. Yan. At sa battery guys, saka 5,000 mAh battery. Siyempre guys, dito nakalagay walang 5G, di ba? Yan. Sa pinakaano niya, walang 5G na nakalagay. Pero siyempre guys, 5G yan, matic. 5G po to. Yan, si GT20 Pro. Pero 5G na po yan. Kasi ito yan, patunay yan. Naka 2G, dual band, 3G, 4G, and 5G. So, naka-ready yan sa lahat. Then, pagdating sa OS niya, ito po, XOS 14 4GT. So, yan yung ating So, guys, ito yung ating latest model po. Ngayon, dito kay Infinix GT Pro. GT20 Pro. Yan, sa mga naghahanap po ng bagong release po ni Infinix. Para po sa presyo guys, ito ang price po nito, i-reveal na natin. Ayan na.
Price po nito guys is 15,999. Yan, napaka-affordable pa rin sa halagang 15,999. Nandito na yung mga hinahanap natin. Pang gaming, smooth, stable video. Okay na. Yan guys, ang ating latest update dito kaya Infinix para dito sa kanilang latest model GT20 Pro. Syempre guys, ito ay 5G na din. Yan.